Pili na, mga suki! Pili na! Sariwang-sariwa at tinda ko! Mura lang ang mga gulay na to! Bili na po kayo! Bilin! Ha? May paparating na clearing, oh! Dali! Kaya pala mabilis na nag-aalisan sa kanilang pwesto ang gaya natin nagtitinda rito sa labas ng palengke. Bihira naman, oh! Sinasamsam kasi ng mga taga-barangay ang mga patindang narito sa bangketa, eh. Baka samsamin din ang mga paninda natin, Domeng. Kaya nga, dali! Kakuti na natin ang mga gulay palayo rito. Bilisan na natin, Bilin! Sige na, kilos na, Domeng. Dali, andyan na sila! Bilisan mo! Malis na kayo rito! Tigas na Boss, huwag naman po! Nakakabahala kayo at sanin ng traffic. Ano sasabihin mo? Boss, pakiusap naman, oh! Kailangan namin samsamin ang mga paninda nyo. Sir, alis na lang po kami mag-asawa rito. Ma'am, huwag niyo po sanang samsamin ang mga paninda namin. Maawa na po kayo. Maawa na kayo. Sir! Boss, pakiusap naman, oh! Kamote? Oo, Toto. Kamote ang almusal natin ngayon. Araw-araw na lang ganyan yung almusal natin, Kuya Atoy. Ito lang na kaya nang ihanda ni nanay at tatay bago sila umalis kanina madaling araw. Nagsasawa na ako sa kamote, Kuya. Sino bang hindi? Wala na magkaisip tayo hanggang ngayon. 13 anyos na ako. 8 taon ka na. Madalas ganito ang almusal natin. Kung minsan nga hanggang tanghalian natapunan pa eh. Naiinggit tuloy ako sa ibang masasarap ang kinakain. Bakit ka naman maiinggit? Buti nga, may kinakain tayo araw-araw. Ibang ang kapitbahay natin dito sa squatter, minsan walang makain. Kaya dapat magpasalamat tayo. Kinakain tayo kahit papano. O siya, tara. Kain na tayo. Sige na nga. Anong balay natin? Minsan, kumita si Inay at Itay sa pagtitinda ng mga gulay sa palengke. At makapag-uwi sila ng masasarap na pagkain. Sana nga, Kuya. Matagal na akong hindi nakakatikim ng hamburger. Umiyak na nga si Bilin sa pakiusap at pagmamakawa, Fred, eh. Pero sinamsam pa rin ng mga gulay at paninda namin ng mga taga-barangay. Kaya pala nadaanan kita rito sa labas ng barangay hall. Nasa loob si Bilin at naghihintay na makausap si Kapitan para mabawi namin ang mga paninda. Pero kahit mabawi namin ang mga yon, mahirap na may benta yon. Kasi nagkaluray-luray na eh. Walang ingat ba namang isinalampak sa loob ng barangay eh. Pipili na lang kami ng mapapakinabangan. Di sana kayo masasamsama ng mga paninda kung may pwesto kayo sa loob ng palengke. Ano ba naman kasi? Mahal ng bayad sa pwesto kaya di namin kayang upahan ng asawa ko. Tutulungan ko nga sana kayo. Kung hindi pati ako, naghirap. Naiintindihan naman kita, Fred. At naiintindihan ko rin ang trabaho ng mga taga-barangay. Kaya lang eh. Kaya lang ay, Domeng. Sa dalawang anak ko ako naaawa. Kina Atoy at Toto. Kapag wala kaming kinikita ng nanay nila, damay sila sa lalong paghihirap ng aming pamilya. Oh, bakit parang may iyak ka, Toto? Kasi po, Itay, sabi ni Kuya Atoy, pag uwi po ni Inay, makakakain na kami ng masarap. Masarap naman yung pasalubong namin ng Itay niyo sa inyong magkapatid, ah. Masarap po ba yung chicharon? Masarap yan, Toto. Lalo kapag sinasawsaw sa suka. Kain na tayo. Ikaw na lang kumain, Kuya. Hayaan mo, Toto.
Kapag kumita kami ng itay mo sa pagtitinda ng mga gulay, ibibili namin kayo ng Kuya Atoy mo ng paborito mong hamburger. Maglalaro na lang ako sa labas, kuya. Atoy, samahan mo si Toto sa labas. Opo, tay. Alam mo naman na ikaw lang ang inaasahan namin ng inay mo na magbantay sa bunsong kapatid mo. Lalo na kapag wala kami rito sa bahay. Toto! Hintayin mo ako! Buti ang panganay natin, Doming. Naiintindihan ang paghihirap natin. Maiintindihan rin tayo ni Toto pag laki-laki pa niya, gaya ni Atoy. Pero naaawa ko sa mga anak natin. Hindi natin sila mabigyan ng maayos na buhay. Kasi nga, pareho tayong walang natapos na mataas na pinag-aralan. Kaya pagtitinda lamang ng mga gulay ang alam natin trabaho. Pero huwag ka mag-alala. Makakaahon din ang pamilya natin sa hirap, Belen. Paano? Kapag nakatapos ang pag-aaral ng ating dalawang mga anak. Kaya pagsisikapan natin yon. Igagapang nating makapagtapos sila ng pag-aaral. Kahit ng kursong bokasyonal lamang. Toto, magbasa tayo. Sa school, nagbabasa na tayo, Kuya Atoy. Hanggang dito ba naman sa bahay, mag-aaral pa rin tayo? Kailangan. Kapag wala tayong pasok sa eskwela, mag-aaral pa rin tayo. Para mas madali tayo matuto. Ayaw mo nun, bukod sa natututuan mo sa teacher mo, matuturuan pa kita. Kapag walang pasok sa school, mas gusto kong maglaro. Ang pag-aaral ang pagbutihin natin, Toto. Para makatapos sa kaagad tayo. Para matulungan natin si nanay at tatay. Yun ba ang sabi nila sa'yo? Hindi, pero narinig ko sa pag-uusap nila na tayo magkapatid ang pag-asa nilang makaahon sa hirap ang ating pamilya. Kaya magsipag tayo mag-aaral. Pero kuya... Ano ka ba, Toto? Ayaw mo ba makaahon sa hirap ang ating pamilya? Bili na kayo ng gulay! Mura lang! Bili na kayo! Bili na! Tanghali na, Doming. Halos wala pa tayong benta. Bihira kasi ang mga tao nagdaran sa kanto ng skinitang to, Belen. Bakit kasi dito tayo pumuesto? Dito, hindi nanguhuli ng sidewalk bento ng mga taga-barangay. Kaso nahihirapan naman tayo makapagbenta rito. Ang mabuti pa, dito ka muna magtinda. Sa'yo tong isang bilao. Oh, bakit sinunong mo yung isang bilao ng gulay? Para siguradong makabenta tayo, magbabahay-bahay ako sa pagtitinda. Pero mainit, Belen. Lalong tumitindi ang sikat ng araw kapag ganitong tanghali na. Kumita lang ako, makakapagtiis ako ng init. Gulay! Bili na kayo ng sariwang gulay! Habang nagbabahay-bahay ako, kahit paano nakakapagbenta ako. Pero dahil sa init ng sikat ng araw, pagod na ako sa paglalakad. Ay, basa-basa na ako ng pawis at nahihilo ko. Nagdidilim ang paningin ko. Belen! Belen! Dameng, Belen! Dameng. Nandito ako. Makikiraan po. Makikiraan po. Lalapitan ko lang po ang kasama ko sa sulok. Makikiraan po. Salamat po. Makikiraan lang. Belen, Mabuti na pa rito kasi health center. Nagkamalay na rin ako. Nakita mo agad ako kahit maraming pasyente rito. binalita sa akin ng isang kakilala nating baranggentado na dinala ka raw dito. Ikaw naman kasi.
Napaandusay ka raw sa kalsada na walang malay. Nahilo kasi ako sa sobrang init ng araw. At sobrang pagod sa paglalakad. Yun naman kasi sinasabi ko sa'yo, hindi ka dapat nagbahay-bahay sa napakatindi ng init. Kailangan kong kumilos para sa mga anak natin. Elena, mahina ang katawan mo. Kaya sa susunod, hindi ikaw ang kikilos. Ako na lang. Huwag ka lang mapasama at magkasakit. Ako ang todo maghahanap buhay. Atoy! Toto! Mano po, Mang Fred? Mano po? Kawa ng Diyos kayo magkapatid. Bakit kayo naglalakad? Madalas naman po kami maglakad papasok sa school. Kasi maaga pa naman po at hindi pa mainit na sikat ng araw. Pero malayo-layo ang eskwelahan sa bahay niyo. Sanay po kami maglakad ni Toto. O siya, sumakay na kayo sa tricycle. Ah, hindi na po. Hindi ba kayo binigyan ng pan-tricycle ng mga magulang niyo? Binigyan po. Pero naglalakad na lang po kami. Para sa halip na ipamasahe po namin sa tricycle, ipambili ko na lang ng hamburger para sa kapatid ko. Bait mo naman kuya, Atoy. Basta para sa kapatid ko po. Mang Fred, lahat gagawin ko. Lahat-lahat po. O yan, Atoy. Hati kayo ni Toto sa pritong manok na binili namin ng inay nyo. Kahit matumal ang benta namin ng mga gulay, ipinag-uwi namin ng masarap na ulam kayong magkapatid. Bakit kami lang po, Tay? Pumiraso rin po kayo ni Nanay sa pritong manok, ha? Oo nga po, Itay. Inay. Hindi na mga anak. Meron naman talbos ng kamote na may uulam eh. Makita lang naming mabusog kayong magkapatid, nabubusog na rin kami. At para na rin nakapag-ulam kami ng masarap. Paano po kayo makakapag-ulam ng masarap, Itay? Kung talbos lang ang ulam niyo ni Inay. Kasi mga anak, iniisip namin ng itay nyo na pritong manok din ang ulam namin. Kaya parang nakapag-ulam na rin kami ng masarap. Bakit sinara mo yung book mo, Toto? Kuya Atoy, mamaya na ako magbabasa ng libro. Teka, ano ba tinatanaw mo sa labas ng bintana? Ang mga kapitbahay nating nagbibisikleta. Ay, di ba sabi ko sa'yo kapag wala tayong pasok sa school, mag-aral pa rin tayo rito sa bahay. Para madali tayo matuto at makatapos sa pag-aaral. Kuya, gusto kong maglaro. Magbike. Paano ka naman magbabike? Wala naman tayong bisikleta. Manghihiram ako sa kapitbahay natin. Pero Toto, Pumayag ka na, kuya. Niinggit kasi ako sa mga nagbibisikleta. Inggit na inggit ako sa kanila. Kuya, ka naman! Ay! ka na rito. Mga dito! Ikaw may ikipaglaro sa amin. Huwag yung ay sa akin. Hindi naman pwede yan. Wala ka nga bike eh. Toto, yun na yung mga rito. Oo nga. Lumalapit ka lang sa akin para manghiram ng bike eh. Ano ba to? Ano kasi ni swerte? Hindi pwede. Lumayo ka rito. Layo na. Lumayo ka, layo. Alis dito! Alis na. Yan, dali. Kaya mo ba ito, ha? Ito naman yung bisikleta ko. Ako naman. Toto? Bakit ka nakaupo sa kalye? Bakit ka umiyak? Ang mga kapitbahay natin, Kuya Atoy. Naghihiram lang naman ako ng bike eh. Tinulak nila ako. Naku,
Masalbahe talagang yun. Sinara ko na lang muna ang mga bintana at pinto ng bahay natin ha. Kaya hindi ako nakasunod kaagad sa inyo. Ano? Itinulak ka na naman ba nila? Ang damot-damot nila, kuya. Nakita ko lang. Sinaktan ka nila. Baka inaaway ko na sila. Makikipag-away ka, kuya. Oo, Toto. Ako, na panganay na kapatid mo, ang magtatanggol sa'yo. Huwag ka nang makipag-away, kuya. Hindi, naku, hindi. Hindi pwedeng hindi kita ipagtanggol. Dahil kapatid kita. At ako ang pinagbilinan ni nanay at tatay na mag-alaga sa'yo habang wala sila. Huwag ka lang makipag-away, kuya. Hindi na ako makikipaglaro sa mga kapitbahay natin. Basta, Toto, dito ka lang. Kung ako lang inapin ng mga kapitbahay natin, makakapagtimpi ako, makakapagpasensya. Pero hindi ako papayag apihin nila nag-iisang kapatid ko. Hindi pwede yun. Ano nga to yan? Ano? Ito si Abad. Bakit ka nangyayarap ng bike? naman yan eh. Wala kang nga bike, di ba? Problema eh. Kaya alam mo naman na malapit dito para mangyayarap ng bike eh. Sorry, ang malas kasi ako nalo yan eh. Naku! Hindi ako manghihiram sa madamot na gaya nyo! Ang sasalbahin nyo! We, Hindi nyo na pinahiram ng bike ang kapatid ko! Itinulak pa ninyo! Hindi na kayo naawa sa kanya! Yung lalaki nyo at ang liit niya! Pinatulan nyo siya! Inaway nyo siya! Huwag niyong uulit isaktan si Toto! At kahit marami kayo, kahit magtutulungan niyo ako, lalabanan ko kayo ha! ganun ah. Ganon? Tama mo ah. Naku! Tigas na kaya ito ha. Dapat mo kayo yan. Teka mga bata. Tama na yan, tama na. Awat na. Huwag niyong pagtulungan si Atoy. Awat na kayo, oy. Fred, salamat ah. Naku, wala na kayong dapat ipagpasalamat na asawa mo sa akin, Domeng. Inawat mo raw ang mga batang umaway sa mga anak namin kanina habang hindi pa kami nakakauwing mag-asawa. Kahit ibang tao ang makita kong pinagtutulungan, Belen, aawat din ako. Basta may maitutulong ako. Hindi ako papayag may madisgrasya. Napakabuti mong kapitbahay at kaibigan, Fred. Kung may maitutulong ala ako sa pamilya nyo, para kahit papaano, makaahon man kayo sa hirap. Maiwan ko muna kayo rito sa harap ng bahay, Domeng. At pangangaralan ko ang dalawang anak natin para hindi na sila makipag-away. O paano? Diyan muna kayo ha, Fred? Domeng, napaaway raw ang panganay na anak mo dahil wala silang bike na bunsong kapatid niya. Yun na nga eh. Naawa nga ako sa mga anak ko, Fred eh. Dahil sa hirap ng buhay namin, hindi ko sila mabili ng gamit. Kahit anong mumurahing laruan lang. Nako, maintindihan na yun ng mga anak mo. Oo, naiintindihan nila. Dahil hindi sila nagre-reklamo, hindi nila pinag-aahanapan kaming mga magulang nila. Nako, mababait kasi ang mga anak nyo. Tama ka. Kaya nga swerte kami ng asawa ko sa mga anak namin. Hindi gaya ng ibang bata na sakit ng ulo ng kanilang mga magulang. Alam mo, Fred, mabigat lang sa dibdib ko na hindi ko mabigyan ng mga anak ko ng mga bagay na meron ng ibang kasing edad nila. Mahirap talagang maging mahirap. Domeng, Napakahirap talaga. Bilen, masama na naman ba ang pakiramdam mo? Hindi, Domeng. Bakit pansin ko kanina pa tayo nagtitinda rito matamlay ka?
Hindi ko nga rin maintindihan ang sarili ko. Kanina pang madaling araw nung umalis tayo sa bahay at hanggang sa makaangkat na tayo ng ating mga panindang gulay. Nag-aalala na nga ako eh. Nag-aalala naman saan? Sa ating mga anak. Wala silang pasok ngayon sa school, di ba? Napangaralan na nga natin sila. Alam kong susundin nila ang bili natin, huwag na silang makikipag-away dahil mababait ang mga anak natin. Tama ka. At sila ang tanging pag-asa natin sa buhay. Kaya nga ngayon pa lang, parang nakikinita-kinit ako ng makakaahon na sa hirap ang pamilya natin sa tulong ng ating mga anak. Para sa akin, Doming, hindi baling hindi tayo makaahon sa hirap. Basta ano, Belen? Basta kapiling natin at huwag mawalay sa atin ang ating mga anak. Toto, bakit nainggit ka na naman sa mga batang kapitbahay natin? Kasi Kuya Atoy, pagdaan nila sa harap ng bahay natin, narinig kong magsuswimming sila. Ay, naku, huwag ka na malungkot. Huwag ka mainggit sa ibang bata. Makakapag-swimming din naman tayo ah. May pambayad ka ba sa swimming pool sa kabilang barangay? Wala. Nabibigyan lang naman tayo ni nanay at tatay ng pera kapag may pasok tayo sa school. Paano tayo makakapag-swimming, Kuya, kung wala tayong pera? Maligo tayo sa ilog. Sarap lumangoy dito sa ilog, Kuya. Oo naman. At hindi delikado mag-swimming rito, Toto. Dahil hanggang tuhod lang ang taas ng tubig rito, oh. Kapag wala tayong pasok sa school, punta ulit tayo rito, ha? Oh, sige ba? Hindi baling wala akong bike, basta makalangoy ako. Uwi na tayo, Toto. Mamaya na, Kuya. Kanina pa kasi tayo rito, eh. Hindi pa ako sawa sa paglangoy. Kaya lang... Bakit, Kuya? Anong bakit? Bakit parang tumataas ang tubig dito sa ilog? Ha? Kanina hanggang tuhod lang ang tubig eh. Pero kuya, unting-unting tumataas. Ngayon, hanggang leeg ko na ang taas ng tubig. Kaya hindi na ako makalangoy, kuya. Nakalimutan ko. Nalibang kasi tayo sa paglalangoy. Kapag ganitong hapon nga pala tumataas ang tubig dito sa ilog. At lumalakas ang agos. Kuya! Kuya! Tinatangay ako ng agos ng ilog! Kuya! Huwag ka magtakot! Kuya! Pipilitin natin ang Kuya! Hindi ako makalangoy sa pampang! Kuya! Dahil sa lakas ng agos ng ilog, malulunod ako! Kuya! Kuya! Huwag ka umiyak, Toto! Huwag ka umiyak! Umawa ka sa kamay ko! Umawa ka! Hawakan mo ang kamay ko! Kuya! Huwag ka matakot! Hindi kita hayaan manunod! Hindi kita bibitawan kahit ano mangyari! Lalabog na ako sa tubig, Kuya! Kuya, kalulunod na ako! Toto! Hindi siya lumitaw sa tubig ang kapatid ko! Hindi ko mapapayag na manunod siya! Hindi! Hindi! Gulay! Bili na kayo ng gulay! Mga suke, bili na kayo! Bili na! Domeng! Belen! Ha? Bakit ka umahangos, Fred? Bakit parang balisang-balisa ka naman, paring Fred? Huwag sana kayo mabibigla sa sama-sama nangyari sa inyong mga anak. Ha? Na paano ang mga anak namin, Fred? Anong masama nangyari sa mga anak namin? Ano? Nalulunod
Sila sa ilog. Pareho patay na. Hindi na ako rito! Hindi totoo! Fred, pawi mo! Sabihin mo! Hindi totoo patay ng mga anak ko! Hindi! Belen! Belen! Belen, asawa ko! Nakikiramay kami. Atoy! Totoo mga anak ko! Atoy! Totoo! Panginoon ko, bakit niyo naman ginawa sa akin to? Belen. Doming. Nakikiramay ako. Salamat pa rin, Fred. Wala na ang mga anak namin, Fred. Kanina lang madaling araw, iniwan namin silang natutulog. Buhay na buhay. At inaasahan namin pag-uwi namin, daranan namin silang sasalubong sa amin. Pero bakit ganito ang nangyari? Nagtitinda lang kami ni Doming ng mga gulay. Pag-uwi namin, wala na kami ng anak namin. Wala na sumalubong sa amin. Nakahiga na sila sa papagat, mga wala ng buhay. Kaya nga nakukonsensya ako, Belen. Nakukonsensya ka, Fred? Oo, Doming. Kasi kaninang umaga napadaan ako sa harap ng inyong bahay. At narinig ko ang pag-uusap ng inyong dalawang anak. Gusto nilang maligo sa swimming pool sa kabilang barangay. Pero wala silang pera. Kaya para makapaligo sila, nagkasundo silang maligo sa ilog. Kawawa naman ang mga anak ko. Hindi ko sila pinaalalahanan. Dahil buong akala ko, hindi sila magtatagal maligo sa ilog. Pero kung alam ko lang naabutin sila doon ng hapon, paalalahanan ko sila. Bibigyan ng babala. Dahil tuwing hapon talagang tumataas ang tubig sa ilog kapag high tide. Nabigyan ko ng babala ang dalawang bata, hindi sana sila nadisgrasya. Huwag mong sisihin ang sarili mo, Fred. Kung tutuusin, may kasalanan ako sa pagkamatay ng mga anak niyo. Patawarin niyo sana ako. Wala kang kasalanan, Fred. Meron mang nagkulang. Kung meron mang may kasalanan sa pagkamatay ng dalawa naming anak, walang iba yun, kundi ako. Ako! Belen. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Akong may kasalanan, Doming. Ako ang ina ng mga anak natin. Isang ina na may katungkulang mag-alaga sa mga anak niya. Pero hindi ko nagampanan ang tungkulin niyo bilang ina. Nagkulang ako sa mga anak natin. Hindi ko sila nalagaan. Napabayaan ka sila. Kaya sila napahamak. Wala akong kwentang ina. Belen, wala kang kasalanan, Belen. Kung meron dapat sisihin sa aksidente nangyari sa mga anak natin, hindi ikaw, kundi ako. Ako! Ako ang dapat sisihin. Doming. Walang dapat ibang sisihin kundi ako lang. Kung nagampanan ko lang ang tungkulin ko bilang isang padre de pamilya. Kung nabigyan ko lang na maayos na buhay kayo na aking mag-iina. Hindi na sana kailangan tulungan mo ko sa paghahanap buhay. Sana naalagaan mo mga anak natin. Kaya ako yun, Belen. Ako ang higit na may kasalanan sa pagkawala ng ating mga anak. Ako may kasalanan. Doming, huwag mo sisihin ang sarili mo. Huwag
sisihin ang sarili natin. Dahil wala namang sino mong magulang na gugustuhin mapabayaan at mapahamak ang kanilang mga anak. Belen! Kung meron mang higit na may kasalanan sa pagkawala ng ating mga anak, walang iba kundi ang pagiging mahirap natin. Ang pagiging mahirap natin. Belen, pagpasensyahan nyo na ni Doming itong halagang may abot ko sa inyo. Salamat, Fred. Ang alam ko, paring Fred, hirap din ang pamilya nyo. Totoo, Doming. Madalas rin kaming kapos sa aming mga pangailangan. Saan mo nakuha tong iniabot mo sa akin? Nagbahay-bahay ako sa ating barangay para makalikom ako ng abuloy para sa 2 anak nyo. Maraming salamat, paring Fred, sa pag-aabala mo. Pero, lalapit pa ako sa ibang kakilala ko. Kahit sa mga politiko. Wag na pare. Hindi, pare. Para makalikom ako ng pambili ng kabaong ng mga anak nyo. Huwag ka na mag-abala pa, pare. May gagawa na ng kabaong para sa mga anak namin. Sino, Doming? Sino ang gagawa ng kabaong para sa 2 anak mo? Ako, Fred. Ikaw, Doming? Ikaw ang gagawa ng kabaong para sa 2 anak mo? Oo, Ang alam ko hindi ka marunong magkarpintero. Nagaya ko. pare. Kahit papano, kahit tagpi-tagpi, makakagawa ko na magiging huling himlayan ng aking mga anak. Doming. Napakasakit, Fred. Napakasakit. Nang magkaroon ako ng 2 anak na lalaki, nagpasalamat ako sa Diyos. Dahil pagtanda ko, pag namatay ako, may maaasahan na akong maglilibing sa akin. Pero hindi ko inaasahan. At ang pinakamasakit sa akin, hindi pala ang mga anak ko maglilibing sa akin. Dahil ako na ama nila. Ako ang maglilibing sa kanila. Huwag ka na magpakahirap. Talakad ako, Doming. Magpapakasakali ako makahanap ng mapapakiusapan kung gumawa ng kabaong para sa mga anak mo. Hindi na, pare. Huwag na. Huwag na. Bakit, pare? Dahil hindi ba sigurado makakahanap ako ng tao magbibigay ng libreng serbisyo para sa mga anak mo? Hindi yun, paring Fred. Hindi yun. Ang gusto ko lang, huwag na akong magmolestya ng ibang tao. At ako na ang ama nila. Ako na ang gumawa ng pinakadesenteng serbisyo para sa mga anak ko. Na hindi ko nagawa nung nabubuhay pa sila. Hindi kung ganun. Hayaan mo nang tulungan kita. Huwag na. Hindi ko kailangan. Nung nabubuhay pa ang mga anak ko, hindi ko man lang sila bigyan ng maayos na buhay. Ngayon, sa abot ng aking kakayanan, gagawin ko ang lahat para mabigyan sila ng pinakamaayos na serbisyo, ng magandang kabaon, na gagawin ko para sa kanila. Sa huling pagkakataon,
Bilin. Nagsilis na ang ibang mga nakipag-ibig sa mga anak natin, Bilin. Tayo na lang ang naiwan dito sa sementeryo. Tayo na. Umuwi na rin tayo. Hindi ko yata kaya iwan ang mga anak natin, Domeng. Bilin. Wala na sila. Wala na. Kasama ang nalibing nila ang ating pag-asa na may miyembro ng ating pamilya na makakapag-ahon sa atin sa hirap. Ang dalawang anak natin. Sila lang ang tanging inaasahan natin na makakatulong sa atin balang araw. Kaya nga hindi tayo nawawala ng pag-asa. Kaya nga sa kabila ng ating paghihirap, masigla tayong bumabangon sa umaga. Magkaturon tayong nagsisikap sa paghahanap buhay. Nagtitiis. Nagsasakripisyo. Hindi tayo nanghihina. Hindi tayo sumusuko. Buong tapang magkatuwang tayong lumalaban sa buhay. Dahil ang mga anak natin na nagpapalakas sa ating loob. Sila ang ating inspirasyon. Ang pinaglalaanan natin ang lahat ng ating mga pagsisikap. Ngayong wala na sila. Sino pa ang paglalaanan natin ng ating mga pagsisikap? Wala na, Domeng. Wala na ang mga inspirasyon natin sa buhay. Mahirap na nga tayo. Sabay pang nawala ang ating dalawang anak. Parang pinipeste yung pamilya natin, Belen. Domeng. Para tayong pinipeste. Oh, paring Fred, ikaw pala. Domeng, nagluto ng pakbet ang misis ko. Pinagdala ko kayo mag-asawa para matikman nyo. Di ka na sana nag-abala pa, pare. Mari ba akong tumuloy? Sige, tuloy ka. Salamat naman. Domeng, mula nang mawala ang mga anak nyo ni Belen, hindi na kayo nagtinda ng gulay. May dahilan pa ba, pare, para magtrabaho kami mag-asawa? Meron. Wala na, Fred. Wala na. Huwag mo sabihin yan. Wala na kaming paglalaanan pa ng lahat ng mga aming pagsisikap. Huwag niyong gawin dahilan ng pagkawala ng mga anak niyo para mawalan kayo ng sigla at pag-asa sa buhay. Nasasabi mo lang yan, Fred. Dahil hindi ikaw ang nawalan ng mga anak. Hindi, Belen. Kahit sa akin nangyari ang dinanas niyo ni Domeng. Kahit ako ang nawalan ng dalawang anak. Hindi ako mawawalan ng pag-asa. Hindi ako manghihina. Hindi ako susuko sa buhay. Hanggat ako'y nabubuhay. Yan ang paniniwala mo. Iyon ang dapat. Iba ang paniniwala namin ni Belen. Saka ala niyo ba? Kung nakikita ng inyong mga anak ang nangyayari sa inyong mag-asawa, matutuwa sila. Hindi. Naghihirap na nga sila nung nabubuhay pa sila. Gugustuhin niyo bang hanggang sa kabilang buhay maghirap pa rin ang loob nila? Dahil kayong mga magulang nila ay nagpapabaya sa inyong sarili. Nawawalan na ng pag-asa. Araw-araw na lamang nanlulumo at umiiyak. Fred, Mahal kayo ng mga anak niyo, Domeng. Belen, alam niyo yan. Mahal niyo ang inyong mga anak. Hahayaan niyo bang patuloy na maghirap ang loob nila sa kabilang buhay? Belen. Belen, tama na. Domeng, tama si Fred.
Salamat, Belen. Naiintindihan niyo ako. Naiintindihan ka namin. Dahil totoo ang mga sinabi mo. Naghirap na nga ang mga anak namin noong nabubuhay pa sila. Ayaw naming patuloy pa silang maghirap hanggang sa kabilang buhay. Dahil mahal namin ang aming mga anak. Mahal na mahal namin sila.